Pasensyahan nyo na, ha? Huwag nyo na lang intindihin. Dito at least sa akin, maayos pa yung mukha. Di ako. Alipustahin yung batang aming sinusuportahan na at minamahal. Kung sana, inisip sana nila na ang ginawa nila ay hindi maganda at kasalanan sa Diyos. Ito na naman. Di sa, katoliko po ako. Pero hindi po ako yung tipong sarado katoliko. Hindi po ako masyadong nagsisipa. Pero, yung paggamit lagi, Lord, pangalan ng Diyos, nandirito tayo sa mundo ng maritisan, siraan, diba? Sultuhan. Huwag na po natin idamay pa yung Diyos. No? Medyo, hindi po hindi po kayo nagmumukhang mabait. Para sa akin hindi kayo nagmumukhang mabait para sa akin. Mas nagmumukha kayong peke. No? Every time na you are trying to point out something, idadamay ninyo yung Diyos. Anong pakialam ng Diyos dito sa chismisa natin? Diba? Dahil hindi mo idamay ang Diyos, nakikita ng Diyos, no? Kung sino talaga yung tama o mali. Ngayon tayo bilang tao, no? Doon tayo. No? Tao sa tao yung usapan, huwag tayong magsama ng Diyos. Maraming ginagawa ang Diyos, no? Para maki-join pa sa maritisan natin. Ha? Kaya huwag nyo na gamitin yung Diyos. Tayo na lang. Kasi hindi naman tayo nagba-Bible sharing dito eh. Hindi naman tayo dito tatagisan about sa Bible. No? Hindi naman about the words of God ang pinag-uusapan natin dito. So, huwag na natin damay ng Diyos. Yung Diyos por santo. Di ba? Na ako, hero yung sa akin eh. No? Kung you keep on mentioning ang Diyos, Lord, or whatever terms na gusto niyong gamitin, no? Huwag tayo mag-dismiss, huwag tayo magsiraan, huwag nating balahurain isa't isa. Di ba? Magsasabi ko ng mga paninirang ginagawa puno ng mga vloggers ng TechCrab. Tapos sabay pasok. So, ng mga vlogger ng mga TechCrab, mga demonyo. Kayo yung mababait. Ganun ba yun? Diba? Para sa akin, OA. No? Ano lang siya? Drama. Arte. No? Para lang masabi na uy, ang bait niya. Talagang she's considering the word of God. No? Kalukuhan. Maraming problema na kinakaharap ngayon si Lord, oh. Ilang district engineer, ilang congressman, no? Ang humihingi ng tulong sa kanya. Sasali pa kayo? Chismisan lang naman to. Nagpapakitaan lang tayo ng ebidensya kung sino supply, kung sino ang mali. Oh, tapos yung problema natin, no? Natin na lang, no? Grabe yung mga hinihingi ng mga kongresista ngayon, o mga district engineer, yung mga senator na no? Yun ako, ewan sa inyo, tuwang-tuwa kayong gamitin yung ang pang-aalipusta nila kay Lord Green Espinosa Butano. Super duper. Ang mga thumbnails nila, grabe yung mga salitang sinasabi nila doon at kung ano-ano yung mga pinaglalagay nila doon. Insulto kayo sa mga sinasabi. Pero nung nagsabi si Dick, nung sabihin niya na siya ay content lang,
Hindi nyo naisip kung anong naramdaman doon ni Ramil, lalo na si Ramil. Madam Daisy? Grabe yung pangahampan ng mga vloggers, defenders, reactor kay Dave. Yung thumbnail na ginagawa, mga words na ginagamit. Ay yun bang inasal din? Pagsasalita niya na kung sila rin ang mga kasalubong ko, mas gugustuhin ko pang mabulag. Content lang naman nila ako, kaya kailangan ano na ako alagaan? Isa. For 5 years, alin ang mas nakaka-insulto ngayon doon? Madam. Diba? Naiisip ninyo yung insultong binibigay sa inyo ng mga vloggers. No? Pero yung pagsasabi mismo kay Dave, no? Hindi ba daig pa ang pang-insulto mo? No? Hindi mo lang basta sinampal yung taong buwis buhay ang ginawa. Buwis buhay talaga na. Pantakin mo, puntahan mo yung say, pagtambay ka sa Divisoria. Diba? Tapos, hindi ba alam ni Dave yung galawan sa social media? Hindi nyo ba alam yung galawan sa social media? Huwag mong sabihin pati ikaw, Daisy, hindi mo alam paano ang diskarte ng ibang vlogger sa Sokmed. Na-affected kayo dahil sa namaga ang uso ninyo, nagluwa ang mata ninyo, naglabasan yung mga uhog ninyo dahil sa ka-edit ng mga vloggers. Makagulat kayo, no? Kung magaganda yung mga pinakita nilang picture sa inyo, filtered, no? Tapos tinitira kayo, magulat kayo. Magulat kayo. Anong gusto ninyong gawin? Hayaan. No? No? Na palipasin, ang ganun-ganon. Nagkataon lang, no, na may mga vloggers na nailabas nila yung saloobin ng mga viewers at ng mismong manalastas. No? Naramdaman ng mga vloggers yung nararamdaman ng mga manalastas at ng mga viewers doon sa ginawa ng idol ninyo. Ako nung una, pagka may amor pa akong natira kay Dave na nasolusyonan lang talaga. Ano ba yung iniisip ko yun? Solusyonan lang to eh. No? Maring mayroon lang itong gustong gawin na talagang hindi niya nagawa, kinonsinti siya ng mga taong to, kaya siya umalis niya. Baga nagpadalos-dalos siya ng kanyang desisyon. Ganun pa yung unang naramdaman. No? Baga may konting amor pa. Pero nung narinig ko sa kanya mismo na siya ay content na for 5 years, lang niya nang gustong umalis. 16 years old pa lang siya, gusto niya nang umalis. Tapos papanatan mo pa na pag nakita ko sila makakasalubong, tapos okay pang mabulag na lang ako. Tapos mapapanood mo yung video kung hinanap, kinausap, at kung sino-sinong tao dito para matulungan siya, para mahanap siya. Di ba? Ako doon na eh. Nawala na ako ng gana. Nawala na sa akin. Then, sa panood ko, sa update ninyo sa akin, mas lalo kong naintindihan
Bakit nagkaganon si Diego? Bakit ganun na lang yung naging galit ng mga pang-vloggers na talagang kumbaga may idea na sila. Kasi ako, inaamin ko naman sa inyo, di ba? Ito, nga pala naalala ko. May isang nakarating sa aking kwento, no? Hindi ko alam kung totoo. Na bakit daw ako nanghihingi sa inyo ng tulong in terms of knowing, no, deeper what is happening sa ko. Samantalang nakikibaliktaran lang daw kayo. May ganun ako na rin na kwento. Minasama yun. Parang minasama ko. Yung mga nag-ano ng information yung mga yan. Kung kikiamot din lang ng information niya sa mga fuckers. Correct, totoo yun. Kaya lang, sino ba yung mas matagal sa atin dito sa community? Ito kayo. And bago sa tao, ano ba ang hinihingi kong information sa inyo? Yung mga tao. Diba? Kasi nga gusto kong maintindihan. So, sino yung mabilis? Ba't ba hindi ko hihingihan? Di ba kayo? Pero may iba na pinasama ata daw yun. Pinasama nila yun. Pero nagtataka ako, bakit? Hindi ko ba pwedeng hingihan? Hindi naman ako isa lang ng information na future. Yung nakaraan. Sigurado ako, may alam itong mga to. So may pag-iba to. Naisingit ko lang kasi gusto ko itong i-share sa inyo loob pa. Nakalimutan ko lang. Kaya ba't nabatangin sa inyo? And because of that, dahil sa panawagan ko ngayon, pwede na lang ko. Kasi mga news people, dahil gusto kong maintindihan, gusto ngayon maintindihan. So, na talagang ang mali dito sa mga taong kumuha kay Sagkay. Bawat ang gulo aking tinitimbang para sa hustisya, para sa bayan. Kaya nga kayo yung hiningihan ko dahil nakita niyo, and those are not latest video yung hiningi ko sa inyo. Kaya nga nagtataka ako doon sa kumu-question sa discarte ko. No? Eh manong sana, matagal ka lang naman. Sana, magbigay ka naman sa akin ng dito mo makikita ang loyal kay Tata. That's another thing. Diba? That's another thing na ako mismo, magiging barometer ko yun para malapit sa inyo mismo, makita sa inyo mismo, okay, itong mga tao talaga ay nakasuporta dito. For them to remember yung mga pangyayari. Ako ang the community vlogger. Kapag tayo sino ba ang gumagawa lahat ng gulo? Hanggang sa kanila talaga nagsimula eh. Simple. Kasi unang-una, ano ba yung lumabas sa bibig ni Daisy? Diba? Ano ba sabi ni Daisy? Nilinaw namin kay Lord Ibiel na siya ay susuportahan namin oras na siya ay umalis sa Manifestas. Diba? Doon talaga. At yung mga pinakita parasyo sa pag-alis, because of the link you gave me also, na marami na talaga foul moves na ginawa si Francis. No? Yung mga pagbibigay ng pera, pagkukulisinte, yung mga nilang tingin na daw. Kaya nga may pinapot tayong pag-usapan, may kapaan portion, may himas-himas portion. So marami silang ginawa. Trinabaho talaga nila para mahuli si Lord. Diba? Tapos yun, yung mga sinasabi mo,
MC. Tipong para namang Ang salita, di ba? Tapos nagtatawa pa sila, tapos sige pa sila ng sige, ng salita, hindi naman nila tawag dito, hindi naman nila sila. So, yung batang tinutukoy doon ay si Lordville Espinosa. Daisy, ako na hindi kasi tagal mo, no, sa community na to, no, nung binalikan ko yung mga, no, makikita sa vlog ni Ramil lahat, no, makikita. Oo, may mga part na hindi natin nakikita off screen, off screen, di ba? Pero, kumbaga, percentage mo, almost 70%, alam ng mga viewers, supporters, yung buhay ni Dave. Diba? Kasi nga, maraming nakamata or nakasupport ni Dave. So, paano hindi kilala? Ano pa ba yung hindi kilala kay Dave? Sige nga, ano pa? Magsabi. Ang grupo nila sumira sa kinabukasan din. Sayang ang magandang pangarap ni Tatay Rangkay. Ano ba ang hindi alam ng mga supporters, no, ni Tekram, especially kay Dave? Sige nga, meron pa ba? Kita mo nga, pati butas nga ng jogging pants, alam. Maniniwala pa ba naman yung mga sponsor na sumama sa kanya? Diba? May maniniwala pa ba? So nakikita nilang sitwasyon na to? So nakikita nilang inaas? Sa tingin ninyo? Baka nga yung mga sumama sa kanya, ngayon medyo nakaka-ramdam na yun. Diba? Kasi mga nasanay yung mga yan, yung mga sumama na yan sa kanila, mga nasanay yan na may update sila lagi kay Dave. Diba? Tas ngayon instant. Ayaw na nilang maglabas ng video kesyo napagbago, kesyo pinutalahura, kung ano-ano. Naman, normal naman yan sa mga nandirito sa Sokmed. Diba? Kapag nandito sa isang tao, marami kang sinasabing hindi magaganda. So, to the point na ang dami-daming application ngayon na pwede kang mag-asa. Diba? Kung kayo magtaka, malay nyo, balang araw at matuklasan ni Papa Bear, makita nyo, nagsasalita si Dave mismo. Nag-AI. Umiiyak. O di kaya si PJ, o di kaya si Daisy. Malay nyo, makagawa rin ako. Na umiiyak si Daisy at humihingi ng sorry. Di ba? So, tapos maiinis ka na pinalaki yung uso mo, tumakbo yung mga uso nyo, magpap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 
arte na lang talaga. At may hindi sinasabing totoo. Di ba? Yun lang yun. Kasi buhay ni Dave ay open sa softnet. So alam niya na may mga babuyan, may mga pastusan nangyayari. Kilala nga nila tekporin si BBM eh. Oh, na we all know kung paano gumawa si BBM sa mga kinakalaban niya. Oh, diba? Imposible hindi niya napapanood yan. Imposible hindi niya nakikita yan. Kalokohan yun. Diba? Tapos ganun lang yung ginawa sa inyo. Kasasama ng loob ninyo, kagagalit ninyo. Ano kayo? Mga sa mundo ng softnet? Kaya, ano na lang yan? Palusot mo lang yan. You have deeper problem dyan sa inaalagaan. Na dati ay
kunwari mahal nila, pero nung may isang desisyon na ginawa, yung bata, yun na, May isang desisyon. Ano ba yung desisyon na ginawa niya? Siya lang ba talaga ang nagdesisyon noon, Daisy? Yung totoo? Siya lang ba? Pusang loob ba? Ha, Daisy? Wala kayong ambag sa naging desisyon niya? Sige nga po, madam. Hindi siya na-impluensyahan ni Ninong, F, at ninyo? O kayo na mismo sa bibig nyo na madam nang galing na pag umalis siya sa manalas na susupo nyo, including you po, madam. Diba? O tapos sasabihin nyo isang desisyon na ano po, influensyado ninyo. Di po ba? At kinwestiyon ninyo yung pagmamahal ni Ramil. Eh sa inyo po, ano yung ginagawa? Mamahal po ba yan o pagkukonsinte? Kinwestiyon ninyo yung pag-aaruga ng manalastas. Grabe naman. Grabe naman pong paawayan. Madrano niya hindi na po effective yan, ma'am. Ibahin niyo po yung kasi pasang-pasa kayo eh. Halatang halata yung sinasabi ninyo. To gain sympathy, eh nagpapatamang victim po. Eh halatado po, kitang-kita naman sa mga inaasal ninyo eh. Yung isang desisyon po, no? Ang pinaka-importanteng desisyon na ginawa ni Dave sa buhay niya na hindi naging importante kasi inimpluwensyahan. No? Inimpluwensyahan. Grabe yung grabe yung paawa niya rito, kaya imbis na ikaw in-like ko eh. Para mas mahaba yung pwede kong sabihin. Grabe yung paawa. Yung desisyon kung yun, mahalaga po yun. No? At yung desisyon na yan, actually kayo ang nagdesisyon, hindi si Dave. Bakit? Kasi pinangakuan ninyo. Diba? May pinangako kayo. At si Dave, during that time, is nagre-rep. No? Stage siya ng mga bata na ganyan eh. Rebellious stage yan, magulo yan. Everything gusto nilang i-explore. No? 16 pa lang, gusto niya nang umalis, di ba? Sinabi ninyo. Bakit hindi siya umalis? O. Kung talagang pakiramdam niya siya ay namagtato, bakit hindi siya umalis? Nandiyan pa naman yung nanay niya na pwede yung takpa. O. Di ba? Bakit siya inabot ng mag-i-18? Baka may nangyari pagkagaling sa Boracay o kaya bagong si Kado. 1 year nila pinaplano yung pag-alis. Sad to say, nakaramdam na si Tatay Ram kaya na-transfer. Oh, doon sa isang vlog ni Ramil na mag-isa. Doon, nakaramdam na sila. Nakaramdam na sila. At doon, masasabi na niya yung mga pinagagawa ni Francis. Kita mo, di ba? Kung ano-ano nang ginawa, pambababoy, asar, never nagpakita si Francis. Bakit? Kasi alam niya, he is the most guilty sa nangyari. Dahil siya yung kumukonsinti. Bakit wala sinasabi si Francis? Oh. Bakit kahit yung sinasabi na lang ng manalastas, bakit hindi niya kinokontra? Diba? Because they know. Kung talaga, walang kasalanan si Francis, bakit hindi sila makapunta? No, siya mismo. Diba? Siya
Siya yung trumabaho kay Dave eh. Bakit hindi sila makapunta ng Marikina? Kahit ayaw ni Dave, kung gugustuhin ni Francis, walang magagawa si Francis. Hindi. Sila yung sumusunod kay Dave. Sila yung sumusunod kay Dave. Sinunod sila ni Dave nung si Dave ay nanduron pa sa Manalastas. Pero nung nakuha si Dave na ang sinusunod nila. Si Dave na ang sinusunod nila. Kita naman, di ba? Anong yung una? Na si Dave ang nag-decide. Yung closure na makikipagkita na lang sila sa neutral crowd. Unang-una yun. Di ba? Pangalawa, yung ayaw niya na magpa-vlog. Di ba? Yung pagsuway niya sa hiling ng mga sponsor or mga viewers. Mga viewers niya. May nagawa ba sila? Na every time magsasalita si Dave, sila. Di ba? Bakit hindi nila masuk? Alam nilang may mali. Alam niyo, kung talagang concern kayo, no, Madam Daisy kay Dave, noong time na sinabi na siya ay for content lang, hinawat yun po dapat siya. No? Hindi nyo inahinayaan Kasi kung yan ay nakaya niyang gawin sa taong nagtaruga sa kanya ng 5 taon, pag oras na ginipit na kayo at wala nang sponsor ang magbigay sa inyo, malamang ibalik niya sa iyo yung pinangako, yung binitawan ng salita. Okay, kaya kung ako sa inyo, huwag niyong sundin kung nagtutuhan niya na huwag siya ma-vlog. Dahil through that vlogging, through that update, malay nyo may matisod sponsor na pwedeng umanalay. Kaya yang hindi nyo pag-vlog sa kanya, it's good as dead. No? Wala nang update eh. Ako mag-sponsor, hindi ko makikita, no? Yung taong napuntahan ko. At ako na-sponsor na alam ko na ang buhay ng batang yan is open sa public tapos suddenly maging private. Bakit? Anong iniiwasan ninyo? Di ba? Alam nyo, yung iniisip na may sponsor na di sumama is habang buhay kasi, habang buhay na epekto sa kanila yun. Wow. So, suportahan mo yung isang tao na inasal doon sa taong nag-alaga sa kanila. Napaka-ungrateful. Di ba? Susuportahan nyo. Sige, sabihin na natin. No? Hindi mo inaasahan. No? Mayroon kang makasabay, nagkukwentuhan. It's about me. Sabihin na natin, anonymous ka. Tapos ay maririnig ka na itong batang tuka sa tatay-tatayan na. Iruin mo, nasabi niya yung mga na content lang siya for 5 years. May marinig kang gano'n. It can happen. No? It can happen. Bakit nasaan ba yung mga supporter ni Dave? Nasa ibang bansa, may nasa Pilipinas. Aminin natin sa hindi. Si Dave ay talagang nakilala during the time na siya ay makita sa Divisoria. Naging usap-usapan yan. No? Maaaring yung iba nakalimutan yan, pero once na mabanggit si Dave at si Tekram, sigurado ako maraming makakaalala niya. Di ba? Tapos ikaw na sponsor. Madidikit ka sa ganung tao. Parang may problema. Nakakahiya.
ikaw mismo makakaramdam ng hiya sa sarili. Sana namin mismo mag-sponsor sa Asikalansay. Kasi sabi niya, madaming ang laman ng bank account niya to supportahan niya yung siwak-wak. Sana they can lead to those words na binitawan nila. Diba? Sinaklang pa niyang tahimik na yata. Meron po siyang post kahapon or nung nakalawa. Nung siguro nakarating na balita about sa nangyari sa mga vloggers sa community na to. May mga post siya. Not directly mentioning it para ba sa nangyari or sa iba. Ang CNM nga tawag niya kay TR Tecladil. O, see? So, siya mismo ang nagsasabi dun sa sinusuportahan niya. Sa inyo naman ang galing yan. No? Kahit naman ako, natatawag ko rin naman yan na tekla. Anong masama doon? Sa inyo naman kumain na po ng ni Daisy na yan. Nagtatawanan to sila. Sinabi pa ni Piena na crying crocodiles tekram, sobrang tawa nila. Si Nanette Yampao, sinabi na itik si Luis, sobrang tawa nila. Grabe ang matatanda ng mga yan, mga demoni. Tapos ngayon, sumasama ang loob ninyo dahil napaglaruan, kung ano-ano nasabi, napagtulungan, at napagtapakan, na hindi kilalaan. Parang ikaw lang hindi nakakakilala? Kay Dave? Kilalang ng mga community yan? Nung unang nakakak, samahan niya sa paliligo. Sa pag-ips. Kamusta ang lahat, mga katekram at community? Hello, mga Afro-Laninas na mga katekram ko. Cora Orgasan, hello. Nanahimik si Panya kasi nagsiselos mula noong nagbora si Gador. Nawala na siyang kay Gador. Si Gador ang nagpalayaw kay Tatay Ram na ay ka ba lang po pa? Ayog ka talaga. Yung hanga talaga. Siya ba? Talaga? Alam niyo, I hope wag dumating yun, no? I hope wag dumating yung time na yun. Na kapag hindi na ninyo maibigay yung ipinangako sa inyo, no? Diyan sa sinusuportahan yung batang yan. Huwag niyo sanang marinig na sabihin niya sa inyo na, nasa na yung pangako ninyo, nasusuportahan niyo ko. No? Baka bumalik sa inyo yan. Yan ang factor set mo. Yan yung pinakamahirap na kung ewan ko. Yes, sinabi ni Dave na bakla si Rami. Wala na. Kung yung mga ganyang binitawan ng salita, wala. Kahit pabalikin ka pa ni Ramil, baka mag-awa. Paiirani na ni Tagporin yung pagiging pangalan ng sigurado ko. Sabi niya mo sinani, tanya, nasabihan ng bakla tatay mo. Gago, putal. Nagaduhan niya mga pinagsasabi mo, Dave. Tapos masama loob nito si Daisy na tinapaktapakan. Yung kapastos na parang tangina, pinagtimpla ng gatas, tinututulihan. Tangina, kung ako nagtutuli dyan, sinundot ko pa yung tenga yun. Magpungulap mo ito eh. Kapag namuhaan itong bata nagtarantadong sa napaklase kami. Anong patunay mo? Ano yun si nanay Jack mo? Ano yun? Ano yung mga anak nila? Para sabihin mo bakla si Ramil. Hindi ka ba na? Ito ng mga matatandang to, hindi man lang pinagsabihan. Basa mga matanda kayo walang pinagkatandaan. Nasabi na ni Poren, they can't forgive it, but not to come back. Parang na, baka naman ako. Hindi ko rin patawarin. Parang yan. Of all people, ikaw pa magsasabi na ganun yung tatay-tatayan mo. Kulang na nga lang, di ba? Sabi ni Ramil.
kay nanay Jack ka talaga lumabas. Dahil ganun ka tinuring, nasasabihan mo bang natatay mo. Masalamat nga kahit tatay-tatayan, may nakilala ka eh. Tunay mo ang tatay, hindi mo alam hanggang ngayon. Baka halong-halong tayo. Nako, nakakaano lang magsalita. Ano? Baka hindi lang isang similya bubuo sa iyo. Pasensya na.